Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang balitang negosyo at kalakalan. Malaki ang kumpiyansa ng mga American business leaders na magpasok ng investments sa Pilipinas, ang bansang kinukonsidera nilang top destination sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Sinabi ni dating ambassador at ngayoy namumuno at Chief Executive Officer ng United States ASEAN Business Council Incorporated o USABCI, Ted Osius. Tinitignan ng mga American investors ang teknolohiya, manufacturing, services, energy at infrastruktura bilang pangunahing sektor na pamumuhunan sa Pilipinas. Pinuri ni Osius ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanilang pagsisikap na tanggalin ang mga nagiging balakid sa mga transaksyon sa gobyerno, partikular na sa infrastruktura. Ayon kay Osius, ang economic approach ni Pangulong Marcos ay makatwiran at praktikal kaya't namumunga na ito. Sinabi ni Osius na maliwanag si US President Joe Biden sa kanyang direktiba kay US Secretary of Commerce Gina Raimundo na tumingin ng mga oportunidad sa Pilipinas. Sa pangkalahatan, sinabi ni Osius na nakikita ng American business community ang malaking oportunidad sa Timog Silangang Asya at plano nitong ipunto sa susunod na administrasyon kung si Kamala Harris o Donald Trump man at bigyang diin na ang interes sa pamumuhunan sa Pilipinas ay mananatili kahit matapos na ang eleksyon sa Estados Unidos. Ayon naman kay Dr. Zach Cooper, isang senior fellow sa American Enterprise Institute, may mabilis na pagtaas ang tiwala kay Pangulong Marcos at ito ang dahilan kung bakit naging matatag ang pakikipag-ugnayan ng Amerika sa Pilipinas. Sinabi ni Cooper na may responsibilidad ang Estados Unidos na tulungan ang Pilipinas at kung hindi ay masisira ang kanilang alyansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hinila pababa ang pagban sa mga Philippine Offshore Gaming Operations o POGO ang sektor ng ari-arian sa Kalakhang, Maynila, partikular na sa merkado ng mga condominium at opisina. Base sa ulat ng Colliers Philippines sa ikatlong quarter ng taon, nagtala ng negative net ang office market ng Maynila sa unang pagkakataon simula pa noong 2021 dahil sa pag-alis ng mga kumpanya ng POGO. Sa pagtataya ng Colliers, pagdating ng katapusan ng taon, ang vacancy rate ay aabot sa 20.5% sa pangunguna ng patuloy na pag-alis ng mga POGO at hindi pag-renew ng pre-pandemic leases. Subalit binigyan ng pansin ng Colliers na ang mga financial hubs ng bansa katulad ng Makati Central Business District o CBD, Fort Bonifacio at Ortigas CBD ay posibleng mas mabilis na makarecover kumpara sa mga secondary markets katulad sa Bay Area na nahaharap sa matinding epekto dahil sa mas madami ang umupa sa kanila ng mga POGO. Ipinakita din sa ulat na ang nakumpletong mga bagong opisina ay nasa 9,500 square meters lamang sa ikatlong quarter, 52% pagbaba kumpara sa nakalipas na taon dahil sa mga pagkaantala sa konstruksyon. Kahit ganito ang nangyari, ang demanda sa mga tradisyonal na kumpanya at sa sektor ng Information Technology and Business Process Management o IT-BPM ay nananatiling malakas, partikular na sa merkado sa lalawigan kung saan agresibo ang papalawig ng sektor. Nakitaan din ng konting pagbaba ang paupahan sa Maynila ng 0.6% at inaasahang bababa pa ito sa mga lugar na madaming nagtayo ng negosyo sa POGO. Gayon din sa merkado ng mga condominium, nagkaroon ng 17.4% pagtaas sa mga bakanting paupahan dahil ang mga empleyado ng POGO ay nagsialisan
partikular na sa Bay Area. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinatayang umabot sa kabuang bilang na 145,021 ang mga bumisita sa Boracay Island nito lamang nakaraang buwan ayon sa pinakahuling tala na inilabas ng Municipal Tourism Office ng Malay Aklan para sa buwan ng Oktubre. Sa nasabing panahon, nangunguna sa mga turista ay ang mga domestic tourists na umabot sa 118,008 habang 1,295 naman ang mga overseas Filipino workers at overseas Filipinos o OFW-OF. Habang 25,718 sa bilang na ito ay mga dayuhang turista na bumisita sa isla. Kung ikukumpara sa Setyembre, nakapagtala ng pagtaas para sa buwan na Oktubre sa mahigit 23,000 na dagdag na bisita sa tanyag na isla sa Aklan. Kasabay din umano sa bilang na ito ang mga turistang dumayo sa isla upang makisaya sa ginanap na Boracay White Beach Festival nitong nakarang buwan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.